Nanalo ang Lakers sa kanilang key games versus Golden State Warriors. Nasa number 9 ang Warriors ngayon, number 13 pa rin ang Lakers. Si D'Angelo Russell merong 15 points, 5 rebounds at 6 assists. Pero si Dennis Schroeder ang leading scorer para sa Lakers. Meron siyang 26 points. Si AD naman nasa 13 points at 16 rebounds. Samantalang sa Warriors naman, si Jordan Poole merong 29 points. Ito kasi yung story dyan. Si LeBron, since na-break niya ang record, hindi pa ulit nakakapaglaro, na base sa report ni Chris Haynes, nag-i-struggle si LeBron sa kanyang injury sa paa, na dumating na sa point na hindi niya kayang piliting maglaro at naaapektuhan na talaga siya, na posibleng buong season nararamdaman niya ang injury na yon. Si LeBron may average na 30 points, 8 rebounds at 7 assists per game sa loob ng 36 minutes per game. Pero kahit walang LeBron, nanalo naman ang Lakers kontra sa Golden State, na may issue din sa mga players dahil nga meron pang injury, lalo itong si Steph. Ito pa yan, base dito kay Draymond Green, sobra na di umano ang panchichicks nitong si Jordan Poole, kasi natawagan na si Poole ng kanyang ikasampung technical ngayong season. So 6 na lang at nalalapit na siya sa limit na 16 technical, na automatic ang susunod doon, suspension. At baka matapat pa yon kung kailan importante yung game. Base kasi kay Draymond, bawasan na ni Jordan Poole ang pakikipag-usap or pakikipag-argue sa mga referee dahil hindi naman siya mananalo sa argument at baka matawagan talaga siya ng technical. Dapat din siguraduhin ni Jordan Poole na hindi siya aabot ng 16. Marami pa kasing games sa regular season, pero marireset naman yon pagdating ng playoffs. Advice yun ni Draymond Green na nakaranas din ng ganong mga technicals. Kanina pa sa game, nagkasagutan itong si AD at si Draymond, pero parang katuwaan na lang din yun. Nandun kasi si LeBron, magkaibigan si Draymond at itong si LeBron, tapos teammate pa ni LeBron si Anthony Davis. Sa last part kasi noon, parang natawa na lang sila. Nakapag-seal din ang 2 blocks itong si Anthony Davis sa game na yon, kaya nakuha nila yung panalo. After deadline ay na-reshuffle nga yung lineup ng Lakers. Ang tanong kasi dyan sa mga article ay kaya ba ni Anthony Davis na mabuhat ang Lakers hanggang play-ins? Ganito kasi ang sitwasyon din ng Pelicans last year. Ang Lakers almost 3 to 4 games behind pa sa number 10 at almost 8 games silang behind sa number 6 dahil nga hindi pare-pareho ang kanilang win-loss records sa ngayon. Pati na rin yung natitirang games na merong at least isa or dalawang lamang. Sa next 10 games pa ng Lakers, critical yon sa kanila. 9 games kasi doon yung mga teams mula sa West para sa positioning at isang game naman dito sa East. Pagdating pa ng March 1 hanggang March 8, yun ang matinding schedule para sa Lakers. Meron na lang silang 25 games na nasa at least 3 to 4 games behind sila sa play-in na kailangan nila makuha yung 6 sa 10 games na sinabi ko kanina. Si LeBron, questionable pa kung makakalaro sa lahat ng games na yon. Ang Golden State naman, base kay Coach Steve Kerr, frustrated talaga sa nangyaring game kontra nga sa Lakers. Nag-struggle itong si Klay at itong si Wiggins. Wala din silang panapat kay Anthony Davis. Sabi naman ni Coach Steve Kerr, tuloy pa rin. Dahil nga nasa play-in spot sila ngayon at hindi pa rin safe yan. Dahil yung win-loss record, at least 4 games behind sa kanila yung number 6. At 2 games behind naman sa kanila yung number 11, yung Utah Jazz. By March, mahigpit din ang kanilang schedule pero ito yung last week. 5 road games at karamihan mga top teams pa. Pangalawa, hindi pa alam kung kailan makakabalik si Steph. So bago ang lahat, parang na-jinx ko pa ata yung unang game ni Kyrie at ni Luka na magkasama. Natalo ang Dallas kontra sa Sacramento Kings. Ito rin kasi ang unang beses na magkasama sila sa team. Pero back-to-back game kasi yon. Sa overtime, nakakuha pa ng 6 na free throws itong si De'Aaron Fox. Meron siyang 36 points, 4 rebounds, 6 assists at 12 out of 14 mula sa free throw area. Samantalang sa Dallas naman, si Luka umiscore ng 27 points, 9 rebounds at 5 assists. Ito yung sinasabing kailangan niya ng tulong. Si Kyrie na meron 28 points, 7 rebounds at 7 assists. Pareho din silang nasa 20 attempts sa game. Pareho ding mataas yung percentage.
Yung isa pang pwedeng katulong ni Luka na nabibigyan ngayon ng playing time, si Josh Green. Since ma-trade kasi si Spencer Dinwiddie, meron siyang average na 20 points sa loob ng 4 na games. Nag-a-average din si Green ngayong season na 9 points, 2 rebounds at 43% mula sa 3-point area. Since January 18, nabibigyan na talaga siya ng loaded minutes. Pero nung nawala talaga si Dinwiddie, dito naman siya naging consistent para sa Dallas. Base naman kay Coach Jason Kidd, kahit tatalo ang Dallas kontra sa Kings, ay meron pa naman silang isang game kontra sa Sacramento at tabla sila ngayon sa series. Natural lang din yung nangyayari to sa game. Walang puwersahang play ang nangyari, yung panalo nga lang ang hindi nila nakuha. Wag lang kakanta si Kyrie ng TL ako sa'yo ni Julina. Mahirap na. So shoutout na lang sa nakagets nun. Base din kay Luka ay masaya siya sa naging unang game nilang dalawa ni Kyrie. Magiging exciting yung mga susunod na game nila. Andun kasi na nakukuha pa ni Kyrie yung kanyang game pati yung play ni Luka. Plus nadagdagan pa sila ng isang scorer na si Josh Green kung magtutuloy-tuloy yun. Sabi pa ni Luka, nagsisi siya sa isang play na dapat maitatabla yung game. Ang dapat ginawa niya, pinasa niya kay Kyrie. Mainit kasi si Kyrie nung last quarter na meron siyang 16 points sa fourth hanggang overtime. Learning process pa para kay Luka ngayon dahil nga meron na siyang kasama na mapapasahan at pwede makapagpasok ng crucial shot. Sabi naman ni Kyrie, mapa-point guard or makapaglaro siya sa team na merong ball dominant, naranasan niya yun, hindi na bago sa kanya. Processing pa rin para sa kanila. Pero yung sinabi kasi ni Kyrie na nakapaglaro siya sa team na merong mga ball dominant, hindi maganda ang kinalabasan nun. Pero at least dito, Luka at Kyrie lang. Wag lang sana nga kumanta ng TL ako sa'yo ni Julina si Kyrie. Baka biglang mag-iba. Sa ngayon, tabla ang win record ng Dallas, Suns at Clippers. Tabla din ang Dallas at Clippers sa regular season series para sa tiebreaker. Tapos lamang naman ang Dallas sa Phoenix Suns na meron pang isang game ang natitira doon. Since nabanggit ko na rin yung Phoenix Suns, si Kevin Durant ay wala pang report kung kailan talaga makakapaglaro para sa Phoenix. Pero base sa report, yung trade na yon ay na-trace pa since Olympics nung naglaro din si Devin Booker at galing din ang Phoenix Suns sa finals. Sa huling medical report ni Kevin Durant bago talaga siya ma-trade, hindi pa siya clear sa kahit anong contact activities. Ang MCL injury base sa medical website ay at least 6 weeks ang recovery. After All-Star break, lagpas na yung timeline. Pero iba pa yung conditioning doon. Doon din malalaman kung makakabalik nga ba agad si Kevin Durant or hindi sa ngayon. Pero yung Phoenix Suns nasa good position sa standing. Ang last regular season series nila kontra sa Dallas ay sa March 6. Posible, puwera usog na magkatapat si Kyrie at si KD sa ngayon sa bago nilang team. Ito pa, kapag hindi pa rin nagtapat si LeBron at si Kevin Durant since 2018, ewan ko na lang dahil makakalaban pa ng Phoenix ng 2 beses ang Lakers, March 23 at April 8. Yan kasi yung sinasabi dating 2 best player na hindi pa rin nagkakatapat. Pero ngayon, tingnan natin kung magkakatagpo na dahil pinagtadhana yung dalawa.